Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's. Kapag may inaalis ang Diyos sa atin, ay ayan lang po ay para magkaroon tayo ng mabungang pagkatao. Ganito po yun ang ibig ko sabihin. Kapag halimbawa inaalis yung mga toxic niyong jowa o mga tao na nagbibigay sa inyo ng mga hindi magandang sa inyo, paninira sa inyo, ng kapwa-tao nyo, inaalis kayo doon sa lugar, trabaho, o relasyon. Yan po ay tinatanggal lang sa atin yan ng ating Diyos Ama para maging tayo ay maging mabunga. Kumbaga para sa isang halaman, tinatanggal yung mga damong alam niyang makakasira sa'yo at di ka magbubunga at hindi ka lalago. Kailangan po tinatanggal yan at pinapalitan na ng bago. Kung may mga toxic kayong jowa na alam natin na hindi naman tayo maglalago at sasaya, tinatanggal yan sa atin. Huwag kayong magmukmuk o magdrama. Iisipin lang natin ng mga tao na yan, panandalian lang yan na magpapaligaya sa atin. In the end is nothing. Maghanap pa rin sila ng iba para ipalit sa atin at saktan tayo. Kaya ikaw, matuto ka mag-acceptance sa sarili mo na yung mga tao na yan, darating lang yan sa atin para pakiligin, pasayan tayo ng panandalian. In the end is nothing. Aalis din sila para pagpalit tayo at saktan. Kaya ikaw, tanggapin mo na lang na ganun talaga ang lahat ng tao. Tao kasi yan gawa sa atin. Ginawa ng Diyos yan tao. Wala silang assurance na mag-stay sila sa atin. Yung mga trabaho naman, siyempre, kapag toxic na rin sa trabaho sa inyo, puro na away kayo ng boss nyo, puro na lang gulo dun sa trabaho nyo, inaalis kayo para may bibigay naman sa'yo ang Diyos Ama na magandang trabaho at tsak na wala nung toxic o maayos sa magiging kapalit ng trabaho mo. Ganun po yun. Sa mga naman, sa mga inaalis naman kayo sa mga kapitbahay nyo, alam nyo na lagi kayo sinisira, so kayo na lang umiwas, lumipat na lang kayo kung alam nyo na paragi na lang pinag-initan kayo ng mga kapitbahay nyo. Mag-usap kayo sa barangay para alam nyo kung anong mga problema nyo, di ba? Para naayos naman yung nadadala sa maayos na usapan, para hindi na kayo magtalo-talo o magsiraan ba sa kayo lang magkapitbahay, kayo lang siyempre din ang magtutulungan, di ba? Kaya ginagawa yan sa atin ni Diyos Ama para maiwasan natin mga tao. Alam natin na hindi makakatulong sa atin sa pang-araw-araw nating buhay na para tayo ay maging malago at magbunga. Yung mga tao na yan kasi sila lang po nagdudulot sa atin na para tayo sirain, para tayo lubakin, para tayo ma-stress. Ayoko pa naman sa lahat yung ma-stress ako sa isang tao na alam ko naman na hindi magdudulot ng paglago ko sa buhay o pag-asenso ko sa buhay.